Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:18. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Resko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga dugang oyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Presidente Marcos maut gibon panghaluyan ang pagbabakal nin 20 pesos sa kada kilo nin bagas. Department of Agriculture nakulgan sa mga naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte dapit sa rice quality kan NFA. Department of Labor and Employment nagpaluwas nin panundon sa tamang pagpasweldo sa Labor Day o sa Mayo 1. Mayor na ginadaan duman sa Cagayan, may posibilidad na sarong sniper ang nagbadil, sabi kan PNP. Pulisya ipigsa sa irarom na sa drug test ang suspect sa Antipolo Bakery Massacre. Sa luwas na nasyon, 40% kan wildfire duman sa New Jersey, kontrolado na. At yan ang detalyes. Hiling maaasahan. Ako si Analu Sumailo. Noong nalaman kong may tumor ako, sobra akong natakot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin at iniisip ko kung paano maaapektuhan ang trabaho at pamilya ko. May nagrekomenda sa akin ng Yiling at sa loob lang ng ilang linggo, mas gumaan ang pakiramdam ko. Nang bumalik ako sa doktor para sa check-up, laking gulat ko nang sabihin nilang natunaw na ang tumor ko. Salamat sa Yiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury at mga suking butika. Alaga malala, Yiling ay hindi ka mo dapat gabi pagkamot sa mag-uli na sa... Ngunyan sa detalyes nakita kan mga bareta sa lado nasyonal, target kan Department of Agriculture na ang pagbabakal kan 20 pesos sa kada kilo nin bagas nin hasta sa taon 2028. Ini kasunod kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ahensya nagibuhon na panghaluyan ang pagpabakal kan baratong bagas. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na sa inisyal na plano, asa Disyembre kan taon na ini ang gigibuhon nindang pabakal kan baratong bagas o pwede pang palawigonin hasta Pebrero sa masunod na taon. Sinabi ni Laurel na pagkaoryunan sa ginibong meeting kaso udma kaibahan ng Presidente na 10 kilos nin baratong bagas kada simana ang pwedeng mabakal kan mga taga Visayas o 40 kilos kada bulan. Nagdesisyon sa buot na sa Visayas ipautob ang pilot implementation kan programa ninuli tadigdi dakol na mas nangangaipunin baratong bagas. Sigon sa sekretaryo sa maabot na aldaw, gigibuhon na sa bilog na nasyon ang pagbabakal kan 20 pesos na kilo nin bagas. Inasigurar ni Laurel na may bastanting stocks o nakasaray na bagas sa Visayas Region, kabali naman ang syudad kan Iloilo. Sa kabilugan subot, igwani na sa 358,000 toneladang bagas ang sa indang nasa malalain na bodega, nakaipuhan naman subot na maipaluwas ninulita panahon ngunyan kan aranihan. Mientras tanto, matagama ang gobyerno ni nasa 3.5 bilyon pesos hasta 4.5 bilyon pesos na awad-awad na pundo kan gobyerno para sa subsidiya sa baratong bagas. Inani pinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Laurel. Paliwanag kay ni na dai ini nagibo kan nagtalikod na taon, ninulit halangkaw talaga ang presyo kan bagas magin sa pangkinabana merkado. Alagad ngunyan subuot, naguros na ang road market prices kaya mas magaan o magiana ang subsidiya kaini. Sinabi kan sekretaryo, haloy na da talaga nindang pig-iisipan kung paano mapahuros ang presyo kan bagas sa 20 pesos kada kilo arog ka nainot ng promesa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Tinawandoon ni Laurel, nagigibuhon kan Administrasyon Marcos ang gabos para maging makatotohanan ang mga o ang hahangad na 20 pesos sa kada kilo nin bagas. Nagalao man si Laurel na mabali ang mga lokal na gobyerno sa programa para inimatriyompo asin pakinabangan kan mga namamanwaan.
Mientras tanto sa katagod na bareta na disganar na si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel sa mga naging patutsada ni Vice Presidente Sara Duterte kung saan pig-question ka ini ang kalidad kan bagas na naipoproduce ka National Food Authority na planong ipabakal sa presyong 20 pesos. Sinabi ni Laurel na kulgan ang sa indang bilog na departamento ninhuli sa mga pahayag kan Vice Presidente na bakong para sa pagkonsumo kan sarong tawo ang kalidad kan bagas na igwaan DA asin sabi niya para da sa hayop ang mga ini. Tinawan doon kan sekretaryo ang dedikasyon na igwaan sa indang departamento para sa namasiguro na ang kalidad kan mga bagas sa indang ipapabakal sa publiko permin bago asin preparadong makonsumo. Sa iba pa nga mga bareta sa lado nasyonal paman giraray, nag-apilar ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga Pilipino na ipangadji asin dae ikampanya si Luis Antonio Cardinal Tagle na maging masunod na Santo Papa kasunod kan pagkagadan kan na Santo Papa kan Lunes. Sigon kay CBCP's Episcopal Commission on Public Affairs, Executive Secretary Father Jerome Siciliano, dapat na irespeto ang mga elektor asin ang sarong magigibukan pagpangadji. Si Cardinal Tagle ang nagtitindog na prefect kan Dicastery for Evangelization asin ang natatada pang Cardinal Electors. Sa iba pang mga bareta, nagpaluwas na ang Department of Labor and Employment nin panundon para sa tamang pasweldo sa mga obrero sa pribadong sektor sa Labor Day o sa Mayo 1 na ipigdeklara bilang regular holiday. Sa inisyong Labor Advisory No. 5 Series of 2025, tinawan doon kan dole na kwalipikadong makaresibig nin double pay ang mga empleyadong matrabaho sa regular holiday para sa enot na 8 oras. Para man sa overtime o lampas na sa 8 oras na trabaho, dapat makaresibig ang mga empleyado nin kadagdagan na 30% kan sa indang orasan na sweldo. Ang mga daiman malaog sa May 1, kwalipikado pa man giraray na makaresibig nin 100% kan sa indang aldawan na sweldo basta naglaog o kaya naka-leave with pay sa aldaw antes an holiday. Piglinaw kan dole na kung an aldaw antes an Mayo 1 nagkataon na rest day o kaya non-working day, dapat na makaresibig pa man giraray ang empleyado nin holiday pay basta sinda naglaog o kaya naka-paid leave sa huring working day antes man an holiday. Pinagramdom kan dole na ang mga empleyado na nataon na rest day sa May 1 asin naglaog pa man giraray sa trabaho, kwalipikadong makaresibig kan kadagdagan ng 30% kan sa indang basic wage para sa enot na 8 oras asin kadagdagan ng 30% kan sa indang orasan na sweldo para sa overtime work kayni. Wala kitang 25 minutos makalihis na sa isin aga sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Pigihiling nangunyan kan Philippine National Police na matapos ang posibilidad na ang suspect sa pagadan kay Rizal Mayor Joel Ruma duman sa Cagayan sa subuot na sniper sa sarong pahayag duman sa Kampo Crame nanunsyar ni PNP Public Information Office Chief Colonel Rodolph Tuanyo na sarong tama sana nin kalibre 5.50 is ang nagtama sa tuong abaga kan biktima asin naglagmas ini sa likodan na parte kan lawas kayni. Na-recover man ang sarong basiyo kan bala sa lugar na pwede subuot na pwestuhan kan gunman antes na badilon ang incumbent mayor. Meron Santo Padagos man na pig-iimbestigaran kan pulis kung nakipagribayan talaga nin putok an apat na local police security ninulita na pag-araman man na igwang tulong individual ang lugadan sa sinambit ng insidente. May apat na pulis ang nakatalaan man na isirarom sa paraffin test kay bahanaan mga service firearm kayni tangarig masiguro kung nagpaputok manin badil ang sinambit ng mga individual. Katakod kayni nagibilog na nin sarong Special Investigation Task Group ang PNP PRO2 para matutukan nin tultol ang sinambit ng insidente. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, pighagad na kan pulis ang pagsairarom sa suspect sa Antipolo Bakery Massacre sa drug test.
Sigon kay Rizal Police Provincial Office Director Colonel Felipe Maragon, mawot kay ni na maaraman ang mental state kan suspetsado na iyo ang guminadan sa 7 mga empleyado kay ni kan sarong bakery duman sa Antipolo. Sa sarong entrevista sinabi ni Maragon na sa indang sisiripon as inihilingon ang gabos na anggulo kan sinabit ng kaso. Nagsasairarom naman subuot sa hararom na eksaminasyon kan Philippine National Police Forensics Group despite ang lugar na pangyarihan kan sinabit ng krimen. Sa balyo kan kooperasyon na ipigpahiling kan suspect, duda pa manggilari ang PNP kon sulo talaga ining ginibo ang sinambit ng krimen. Pigahalat na sa nasubot ninda ang Forensics Group approval. Pero digdi pigihiling man kan pulis ang anggulo na pinaturog mo na kan suspect ang mga biktima sa pagikan paglaag nin pampaturog sa inumon antes na ginibo ang sinambit ng krimen. Sa pangbareta sa lado nasyonal, liwat na mabalik na duman sa Dahig si Vice Presidente Sara Duterte sa masunod na bulan, tangarig bisitahon ang sa iyang nakakulong na ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon sa Vice Presidente, maot kaining bisitahon ang ama sa iyang kumpleanyo sa maabot na Mayo 31. Plano niyang makaibahan digdi ang sa iyang ina asin dating agum kan dating presidente na si Elizabeth Zimmerman. Sigon sa Vice Presidente, enot niya ng pigpromesa sa iyang ina asin ama na magkakairibahan si Dagabo sa iyang kumpleanyo. Mawot man subuot na iiba an sa iyang ina sa masunod na pagbisita ni Hulita da isya nakakuanin permission kan enot na makalaog sa detention facility kung sa inyaon duman an sa iyang ama. Inistorya pa ni Vice Presidente Sara kan kinaulay niya sa iyang ama na unambitan subuot niyang pigahalat man niya ang pagbisita ni Zimmerman, kaya inasigurar kan na Vice Presidente na mangyayari sa iyang nagdadangadang na kumpleanyo. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, daiman na kubanan lamang ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ang NTF-ELCAC sa reklamong anti-discrimination na pigsunad kan Makabayan Block sa Commission on Elections kontra sa ahensya. Sigon kay NTF-ELCAC Legal Cooperation Cluster Spokesperson Attorney James Clifford Santos, nahihiling ninda ini bilang sarong pagkakataon para man maibulgar ang tama sa tribunal setting ang tunay na o an identity kan sinambit ng mga personalidad sa paay kan matibay asin man credible na ebidensya. Ginibo kan ng NTF-ELCAC ang pahayag matapos akusaran kan Makabayan Coalition ang sa indang Executive Director na si Ernesto Torres Jr. nin pagbalgar sa mga probisyon kan anti-discrimination sa lindong kan COMELEC Resolution 11-116 para sa 2025 midterm elections sa paay kan subuot red tagging sa mga progresibong mga legislador, partikular na kay Representative Arlene Brosas. Igualan kitang 30 minutos makalis na ang alas 6 aga sa iba pang mga bareta sa lado lokal. Aradyan sa samuyang pagbuelta. Buelta na kita sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ginibo kan sarong aldaw ang run after contribution evaders o race kan Social Security System kung sa Ensyokos order na ang ipinadara sa 7 employer sa Banwaan kan San Jose, Camarines Sur matapos na daay makapagkomple kan mga kinakaipuhan ng papeles sa sinibapang pagbalgar. Sigon sa ahensya, mga non-registrations as in non-reporting ang naging mga bayolasyon kan mga negosyo, arog kan kakanan, general merchandise, burger shop as in iba pa. Gustong sabihin ka ini, dahil rehistrado ang negosyo sa ahensya, kay bahanaan sa indang mga empleyado. Tinawan sa nanin 15 dias tangarig na makapagkumple. In kaso dahil mag-ibo ka ini, demand letter na anipapadara sa mga employer. Sinabi pa ka na ahensya na importanteng rehistrado ang mga negosyo asin mga empleyado sa SSS, tangarig na pakapag-aprobetsyar kan mga serbisyong ipig-aalokan opisina. Ang race ini regular na pigigibo kan ahensya tangarig na pagirumdumon ang mga employer na igwasindang obligasyon asin man responsibilidad na dapat gibuhon. Kaya
Mientras tanto, mataong bastanting supply ng tubig sa mga konsumidores kan Metro Naga Water District ang mga dugang na pumping stations. Ipinahayag ni Chape de la Cruz, PIO kan Metro Naga Water District, na sa indang pig-asigurar ang bastanting supply kan tubig sa mga konsumidores ngunya na tig-init. Iniday subuot kukulangon, inulita igwang 5 mga dugang na pumping stations na sa indang pigbugtak sa parte kan Barangay Pakul, Asinman, Carolina. Alagad inako kan opisyal na nagtitiner na igwang problema sa supply ng tubig sa may parte kan Kanaman, urog na sa Manggayawan, San Vicente, Asinman Puro, asin parte kan Kamaligan, urog naman dyan sa Gugon, Asin Duggal, ninulita tig opig shutdown daa para mientras ang Kanaman Pumping Station inulita ini 48 taonang nag-ooperar asin tangarig dai makompromeso ang salud kan mga konsumidor. Sinabi ni De La Cruz na igwang mga lorry na maabot da tangarig na mahipnoan ang supply kan tubig sa mga sinambitnang lugar. Mientras tanto mayo manaerestrong insidente kan pangahabon nin mga metro sa mga nakalis na mga bulan, makalis na madakop ang subuot pirming nagigibo kaini. Sa iba pang mga bareta sa lado lokal, bukas asin preparado ang kapulisan, tangarig na asistiran asin siyertohon ang seguridad kan lambang media personnels sa inman sinda magduman. Inanpig asigurar asin pigklaro kan Philippine National Police Bicol mapadapit sa PNP Media Security Vanguards. Sa entrevista, pinahayag ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon na ang lakdang na ini ginibo tuyong nagkakaigwanan eleksyon puon pa kan taon 2022. Sa lindong kaini ang mga Chief of Police, Public Information Officers kan o paghali sa Regional Office, sundo sa Police Provincial Office, ang magiging focal o contact person kan mga media personnel na naghagad kan sa indang asistensya. Tinaundo ni Dizon, pwede sindang mag-request sa PNP, tangarig escortan sinda, tuyong nag-cover o nagapasiring sa mga lugar na alanganin. Binugang pa kang opisyal na mayo manin requisitos tangarig na makahagad nin tabang sa pulis, kundi kaipuan sa nanin komunikasyon. Sa presente, mayo man ang miyembros kan media na nagahagad nin arog kaining asistensya. Sinabi ni Dizon sa mga media personnel na makipagkomunikasyon sa inda, ninulita bukas ang PNP tangarig tabangan ang mga ini na dai magkaigwanin pagduwa-duwa sa pagpasiring sa sarong lugar tangarig na makapag-cover nin bareta. Mientras tanto, sa iba pang bareta sa lado lokal, bilang parte kan pinakusog na preparasyon para sa nagdadangadang na national as in local election sa Mayo, nagpadaraan Police Regional Office 5 din kadagdagan ng sanggatos na pulis sa probinsya kan Masbate tangarig pakusugon ang seguridad asin man an honestong eleksyon. Pigpanginutan ni Police Brigadier General Andre Dizon, Director kan Original Director kan PRO 5 ang ginibong send-off ceremony kang Abril 22 sa oduman sa Kampo Simeon General Ola. Ang augmentation force gibilog kan mga kabuhan gikan sa Manaylain na unit kan PRO 5 asin ilalaag sa Masbate para sa rong bulan na deployment na masakop sa panahon antes, mientras asin pagkatapos kan perilian. Sa iba pang mga barata sa lado lokal paman giraray, maabot sa 2040 maabot sa 214 siyo o siwo asin 489 man ang mga saradit na pato na dai dokumentado ang nasakuti kan mga otoridad digdi sa siyudad din Naga na plano ko ta nang ipuslit kan sarong individual dyan sa Bicol Central Station kasuod mang aga. Sa pahayag ni Dr. Johan Sales, Pamayukan City Veterinary Office, dain makataonin bastanting papeles ang suspect, partikular na kan Veterinary Health Certificate na makakapagpatunay na bakunado ang mga ini asin nahali sa avian influenza free area. Dinagdag pa ni Sales, delikado kaya ini orog na kung daina bakunahan inuli sa posibleng huma kan avian flu na posibleng makaapektar sa produksyon. Mientras tanto na pag-araman ng suspect gikan pa sa Gapan, Nueva Ecija, mantang ang buyer man kanagkapirang mga nakakahon na mga siwo pigtutubudan na nasa banwaan kan ragay asin iba
dadarahon sa probinsya kan Sorsogon. Sa ngunyan, kung daiman nakapagtaonin dokumento ang suspect sa laog nin pig taong palugit kan city vet, isa sa iraram-an mga ini sa euthanasia. Mantinido man na avian influenza free ang syudad, alagad nagapadagos ang higot na biosecurity as in monitoring kan mga personahis kaini. Mientras tanto sa katakod na bareta, ang sinambit ng pagkakadakop sa illegal na pagtindanin mga poultry o live poultry, ini sa paagiman kan Camarines Sur Provincial Cyber Response Team na pigkondusir sa sarong entrapment operation na naarestar 37 anyos na babaeng may alias na Laika. Inida sarong pag-bayolar sa Republic Act 8485 o an Animal Welfare Act na pig-amendaran kan Republic Act 10631 in relation to Section 6 kan Republic Act 10175 o an Cybercrime Prevention Act. Mientras tanto sa iba pang mga huling bareta na kitangon yan sa lado lokal pa man Giraray, nakasalbar sa posibleng pagkaalang nin ang sobra sa 800 na hektarya nin kaumahan sa San Fernando, Camarines Sur. Ninhuli ang mga parauma amay na nakapagtanom asin ngunyan presente nang nag-harvest kan kanya-kanyang tanom na paroy salbado sa indatang epekto kan matinding init nin panahon. Iniman ang maugmang informasyon na ipighiras kan Municipal Agriculture kan lokal na gobyerno kan sinabitang banwaan, ninhulit ang makakabawi subot ang mga parauma ninda sa pagkalugi kan mga nagkatalikod na taon. Bareta na kitangon yan sa luwas kan Pilipinas. Nasa 40% na kan containment kan mahiwaso na wildfire sa New Jersey matapos nakakanunin kalayo ang pigkakarkulo na nasa 12,500 hektaryas, sigon ini sa report ka New Jersey Department of Environmental Protection. Maski nga ni mantinidong nasa peligro ang 18 estruktura, pigtugutan ng makabalik sa indang mga harong, ang poko mas o menos 5,000 na mga residente gikan sa Lizzie as in Ocean Townships matapos halion ang evacuation orders. Padagos ang investigasyon sa rason kan kasulo, alagad bigasabing pwedeng dara ini kan tig-alang asin maduruson na panahon. Dagos-dagos ang nagigibong operasyon kan mga bombero maging sa ere tangarig daan dagos ng masigbo an kalayo. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot nin bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, siring man si Oka Esmenda. Sa lado technical, Stephen Fabis, ako po si Daryl Banyas, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Hali sa BBS News Center Naga, uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado, ini ang BBS Primetime News. Madugang win headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Bersamin, Rimulya, Estrella, caretaker kan Pilipinas, mentras na nasa Vatican si Presidente Marcos. Department of Agriculture inasigurar na mayong bukbok ang 20 pesos na kilo nin bagas na ilalarga duman sa Visayas. Philippine Navy nasiripan ang duwang barko kan China sa dagat sa Luzon. Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado national paman Giraray, agom ka na OFW konsiderado ng solo parent, sabi kan DSWD. China may planong makiaram sa eleksyon kan Pilipinas, sabi kan National Security Council. Sa luwas ka na Pilipinas, Trump daina na uugma sa ginigibong pag-atake kan Russia sa Ukraine. Yan ang detalye. Ma'am, ano po ang dahilan
dahilan ninyo bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga bareta, inotonta sa Lado Nasyonal, tulong miyembro kan gabinete, anipig laag na caretaker kan Pilipinas, mantang nasa Vatican si Presidente Bongbong Marcos para mag-atindir sa lubong kan Santo Papa. Ang tulong cabinet member, pigpanginutan na Executive Secretary Lucas Bersamin. Kaibahan ni Bersamin bilang caretaker ka nasyon, sinda Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, as in Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Biyaheng Vaticanaan na kasubanggi, ang Presidente kaibahan ang agum kaining si First Lady Liza Araneta Marcos na nakatalaan kaya ang paglubong sa Santo Papa sa agang Sabado. Mientras tanto, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Laurel na pinapabakal na 20 pesos sa kada kilo ninbaga sa Visayas Region, ini iso-subsidize ka national government as in kan LGU. Nahinot ng sinabi kan palasyo na mayong koneksyon sa eleksyon ang pagbabakal kan 20 pesos na kilo ninbagas as in pigpaliwanag man sa Visayas ini. Tangarig na enot na ilalarga, ninuli sa sinambit ng Rion, dakol daang stocks sa National Food Authority. Inasigurar ni Laurel na maski nga ni baratong kantidad, bako man na lumang stocks kan NFA ang ipapabakal sabi sa informasyon. Sinabi pa ni Laurel na importante, pasok pa man giraray ang baga sa standard industry level, as in kung may mga raot daw o bukbuk man subuot, sisiguraduhin nindang dain na ini mai-deliver pa. Sa iba pa nga mga bareta, nagbiyahe na kasubanggi, Abril 24, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in First Lady Liza Araneta Marcos pasiring duman sa Roma para man makipaglubong sa Santo Papa. Inani pinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing duman sa Palasyo Malacanang kasuod mang aga, kasunod kan anunsyar kasudma na maatindir ang Presidente as in First Lady sa paglubong kan Santo Papa. Siring man mayong tinaong detalye ang opisyal kung may makairibahan na ibang opisyal kan gobyerno ang sinambit ng si Presidente asin man ang agum kaini. Sa iba pang mga barata nagibo na asin isusulot na sana kan mga senator judge ang mga robe para man gibuhon na impeachment o para sa gigibuhon na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Inani pinahayag ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog na naideliver naman daan sinambit ng mga susuluton. Kung masusunod ang plano, nakatalaan magpuon sa Hulyo 30 ang impeachment trial. May girumduman na pig-and-pitch kan House of Representatives ang Vice Presidente ninhuli sa subuot saltong paggamit kan confidential funds kan sa iyong opisina asin kan Department of Education na dati niyang pigpamayuhan. Siring man, ang sa iya subuot na planong paggadan kay Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, asin man Speaker Martin Romualdez. Pilotos na makalihis alas 7 na pagkaaga. Sa iba pang mga barata sa Lado Nasyonal, kinumpirmar kan Philippine Navy na na-detect kaini ang presensya kan duwang barko kan People's Liberation Army Navy kan China sa kadagatan sa norteng parte kan Luzon kan Abril 22. Sigon sa Philippine Navy kan suudma nahiling an aircraft carrier na Shandong bandang alas 9:36 nin aga, poko mas o menos 2.23 nautical miles gikan sa Babuyan Island na nasa laogan Philippine Archipelagic Waters. Pigladangwan ang Shandong bilang Stobar type carrier na may gabat na 60,000 tonelada, may laba na 305 metros, asin kayang magdara o magkarga nin hasta 30 aircraft.
Bandang alas 11:47 manin aga kan suod ma nasiiripan ang sarong Type 815A Chinese electronic surveillance ship sa distansyang 33.11 nautical miles norting sulnupan kan Dalupiri Island o kaya 38.91 nautical miles gikan sa Pagudpud duman sa Ilocos Norte. Mientras tanto, inasigurar man kan Philippine Navy ang pagmantinir kay ni kan maritime situational awareness asin seguridad sa kadagatan mantang pigsusunod ang mga panundo na internasyonal sa mga operasyon pandagat. Nabyugtan sa tuyang mga barata sa lado lokal, mga negosyante sa Naga City People's Mall, luway-luway ng nakakabawi sa pagkalugi. Detalles kan bareta, Boyet Paderes. Pinado ang presidente kan Naga City Market Stallholders Federation na masakit ang buhay alagad luway-luway ng nakakabawi ang mga negosyante na nasa Naga City People's Mall pagkatapos kan bagyong Christine na nagdara kan mahiwas na pagbaha sa syudad. Sigon kay Claro Alfonso na sarong kahig sarong tukaan mayoriyang negosyante sa merkado publiko alagad huli sa tabang na ipinapasunod kan Market Enterprise and Promotion Office na isalbar nindang sa indang kabuhayan. Sinabi na kay nina igwas hindang inatubang na ural daw na pigbabayadan alagad huli nga ni sa suporta kan MEPO na ibalik ninda ang ekonomiya sa merkado. Kaya habo nindang ini maisa pribado huli sa iyaw nigdian sa indang hanap buhay. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Welta kita sa mga bareta sa lado nasyonal. Nagabot na sa sobrang 150 reports dapit sa vote buying as in abuse of state resources ang naresibikan Commission on Elections as in presente ninda ining pigi-imbestigaran. Ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na sa siyam na mga kandidato ang napadarhan ng Shokos Order 5 gikan sa National Kontrabigay Complaint Center mientras tantong 4 man gikan sa Regional Kontrabigay Center. Pinapaasigurar niya sa publiko na hihilingon nindang maray ang mga ipinapadarang ebidensya sa inda kun ini talaga may bastanting rason na kasuhan ang sarong kandidato. Subuot may mga ipinapadara kaya sa indang mga reklamo na dai malinaw ang mga retrato kaya videos o dai kaya mayo man talaga sa sinambit ng pagtiripon ang pig-aakusaran na kandidato. Sa upang barata kitangon yan sa lado lokal. One time, big time, Naga City PNP, gigibuhon da ang modelo kana PNP Bicol. Detalyes kan bareta o ka Esmenda. Pinag-confirmar ka na ng PNP sa Bicol Region na magayon ang naging programa ka na Naga City PNP particular na one time, big time. Nasambitan ng programa, ini ang nakatalaan subot nagibuhon modelo sa interong Bicol Region. Ninghuli sa naging triumpo kay ni sa nasambitan ng programa. Kadakod ng mga nagkakadarakop ng mga nagbabayular sa tinampo, partikular na mga personahe o mga persona na dahil nakakarenew kan sa mga lisensya, matatabangan subot ini o makakatabang ini sa interong Bicol Region. Ang tanganing mayo ng mga undocumented na mga driver, pati ang mga auto, mga sasakyan, na ipaparehistro nin tama, base naman sa naging programa na magayon subot na suportaran, asin maging modelo sa interong Bicol Region. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Smeda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. 10 minutos na makalisan alas 7 na naga sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal. Nagtaong pagirumdum si Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Ada Culico sa publiko na i-secure mo na ang minors travel clearance kan mga aki antes magbiyahe paluwas sa nasyon. Sa buot, pwede kayang mag-resulta sa offloading o itong pagtanggal kan pasahero sa flight kung mayong maipahiling na dokumento na aprobadong nagmaluwas ni nasyon ang sarong minor de edad.
Dinagdag pa ni Assistant Secretary Culico na sa immigration pa sana dahil na makakalampas ang mga menor de edad na mayong clearance gikan sa ahensya. Ini maninhuli sa pakikipagkoordinasyon ahensya sa Bureau of Immigration sa siring na proseso. Ang minor traveling abroad clearance saro ining requirement kan department para man sa minors o individual na ang edad 18 anyos pa ibaba na maluwas sa nasyon asin day kaibahan ang mga magurang o itong mga taong may responsibilidad o kaya legal custody sa sainda. Katakod kay ni piglinaw ni Assistant Secretary Culico sa publiko na kung kaibahan man ang mga magurang o legal guardian sa pagbiyahe sa ibang nasyon, dahil na kinakaipuhan ng magkoakan sinabit ng clearance. Ang siring na lakdang paagi ka na ahensya para labanan ang human trafficking asin mapamaray pa ang automated process sa mga opisina kan gobyerno. Ninulita igwaman da ang online application na magkakaigwaman in virtual meeting sa magurang o kaya guardian asin ang mismong aki para interviewon kan mga social workers. Dahil dapat awanin kolor ang timing sa lakdang kan gobyerno na magpabakal nin 20 pesos sa kada kilo nin bagas. Inani pinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro bilang kasimbagan sa obserbasyon kan mga kritiko na pigtuyo daang itaon sa panahon kan eleksyon ang pagbabakal nin baratong bagas tangarig makakuasubot nin boto asin makabawi si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nagbagsak na trust asin man performance rating kaini. Sigon kay Castro, dahil dapat na ikonektar sa politika ang lakdang kan gobyerno maging negatibo din huli man sa 20 pesos na kilo nin bagas, pakikinabangan dahil ini kan dakol na mga Pilipino. Dapat subuot na maging positibo, ninulita nagigibo ng unyan ang gobyerno nin magkaigwan nin subsidiya para sa baratong bagas sa mga nagtitios na pamilyang Pinoy. Kasabay ka ini, padangog man si Castro sa mga taong subuot na salaan paghiling sa saindang palibot, kaya dahil nakakahiling nin liwanag ang mga ini sa ginigibo kan gobyerno. Mientras tanto, pikaprobaran kan Korte Suprema ang diretso kan mga barangay na magkondusir nin mga bingo games bilang fundraising program na dahil nangangaipon nin mga permit gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR o arin man na opisina di kana ahensya o kaya lokal na gobyerno. Sa sarong summary of decision na pinaluwas kan tagapagtaram kan Korte Suprema, tinawan doon kainin na ang mga barangay may lokal na diretso sa lindong kang konstitusyon na nagutugot sa inda na magpadalaga din mga aktibidad na makikinabangan sa kasaindang komunidad asin makatipunin pundo asa sa ini na uuyon mandaa sa ley. Sa ropang baleta sa Senado Nacional, pinahayag ni Department of Social Welfare Development Assistant Secretary Ada Castro na ang mga agom kan mga OFW na sarong taonang nagtatrabaho abroad, pigo konsiderar ng solo parent na may diretsyo sa mga benepisyo asin pribilehiyo na itinatao kan sa tuyang ley. Pero sa agom kan mga OFW, ang mga legal guardian, adoptive o foster parent asin mga partidaryo sa laog kan 4th degree of consanguinity or affinity of the parent o kaya legal guardian, pwede na subuot na mag-apply bilang solo parent asa saan mga inisa na ang nag-ako kan pag-ataman asin suporta sa sarong aki o mga aki kaini. Pwedeng mag-apply bilang solo parent ang bados na sulusulong nag-aataman asin nagsusuporta sa umboy sa iyang tulak. Pagiromdom ni Culico para makonsiderar na solo parent dapat recognized o rekonosido kan gobyerno sa pagikan local government units. Bako da ang DSWD ang nag-i-issue kan solo parent ID kundi ang mga lokal na gobyerno. Sa ropang bareta sa Senado Nacional, ibiniyag-yag ang National Security Council na igwang plano ang China na makiaram sa eleksyon kan nasyon sa bulan kan Mayo. Sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na igwang mga indikasyon asin informasyon dapit sa operasyon na ginigibo kan China digdi sa nasyon. Dinagdag pa kaini na igwang maawot na kandidato ang China na manggana kaya sinda
makikiaram sa eleksyon. Dahil man direktang sinabi ka ini kung si Isay ang nasa likod, ninulit ang nagtatago ang mga ini sa third-party individuals as in mga local proxies digdi sa nasyon. Sa Ropang Bareta sa Lado Nasyonal, padagos ang paghuros kan numero kan mga bagong pigtatamaan kan helang na dengue sa Pilipinas. Base sa datos kan Departamento sa Salud, nasa 9,289 ang na-record na bagong kaso kan dengue poon Marso 16 hasta petsa 29 ngunya na taon, hababa ini kumpara kan nagtalikod na taon. Epig-report kan ahensya na nasa 0.36% ang naggagadan o haros apat sa lambang 1,000 pigtatamaan kan helang ang nagagadan. Pigo-konektar man kan DOH ang pagbaba kan bagong kaso sa pagundusir kan pinakusog na vector control sa mga komunidad. Kaibahan ang simpleng taobda, pagtaktak, asin man pagpaalang, siring man pagtakop, ang paghali, paglinig, kan pwedeng istaran kan mga namo. Iguana kitang 18 minutos na makalis an alas 7 na pagkaaga sa iba pang mga bareta sa Lado Nasyonal. Iiba na sa national budget sa masunod na taon ang pundo para sa 20 pesos na rice program kan gobyerno. Sigon gipalas Press Office sa Attorney Claire Castro na gusto kan presidente na maiiba sa national budget para sa masunod na taon ang programang ini. Mawot kay ini para dain na asumiron pa kan mga lokal na gobyerno. Sa ngunyan kaya ang national government as in local government units ang maturuwang para man asumiron o isubsidized ang baratong bagas. Ang mga lokal na gobyerno subot sa Visayas Region ang inot na nagpahayag nin kooperasyon as in pagkikipagtabangan sa national government para man magpautob sa Mayo kan 20 pesos na rice program. Kaya duman gigibuhon ang pilot implementation ka ini. Kung igwa pasubot ibang LGU sa ibang riyon, ang maot man magtabangon yan, bukas ang gobyerno na akuon ini para madaraman sa indang mga lugar ang baratong bagas. Inasigurar ni Castro na day mahaloy, ipapautob naman ini sa bilog na nasyon. Pero Santo Barata nakitangon yan sa lado lokal. Nagpapagirumdum sa publiko ang Bureau of Fire Protection sa Kamaligan dapit sa mga dapat gibuhon in kaso magbungkaras ang kasulo. Sa entrevista kay SFO4 Mario Riboriano Jr., ano IC Fire Marshal ka na BFP Kamaligan, pigsabi ka ini na dakula ang partisipasyon kan lambang miyembro kan pamilya sa pagsigbonin kasulo. Ninulita sindaan inot na maresponde digde. Apera man kaiyan, kay puhanda ang sirtuhon kan publiko na ang mga day ginagamit na appliances sa harong ang dapat day nakasaksak tangarig na makalikay sa overheating na pwedeng gikanan kan kasulo. Sigon pa kay Riboriano, kay puhan manalikayan kan publiko ang overloading as in perming sirtuhon na maray pa ang mga wiring sa loob ng harong para man sa mga tao na nakahiling nin kasulo tulos na mag-upod sa hotline kanong Bureau of Fire Protection tangarig na tulos na makapag-responde ang mga bombero asin masigbo ang kalayo tangarig na dai na ini magkuriyat pa. Mientras tanto ang sinambit ng pagpagirumdom katakod sa nangyaring kasulo kan sarong aldaw na ninhuli da sa heater na dai man namang nuha na nag-overheat o itong pigiinita na tubig na di kuryente na perming nakasaksak alagad dai naman pigiinit. Mayo man subuot na arresto na casualty sa insidente as in minimal sa naman ang naging danyos kay ni. Matuyong pong ginibukan Department of Social Welfare and Development tigdi sa Bicol ang sunod-sunod na orientasyon kan F1 First 1,000 Days Program gikan sa upuon kan Marso 3 hasta Abril 3 o nagapadagos iningon yan sa dosing banwaan igdi sa probinsya ng Camarines Sur. Ang First 1,000 Days Program, parte inikan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na maut pa kusugon ang salud kan ina asin man aki poon sa pagmundag hasta maging 24 bulan ini.
Pigpanginutan ini kan 4-piece compliance verification officers, katuwang ang municipal health officers, mga nurses, siring man mga midwife. Mawot kan programa na mapakusog ang koordinasyon sa pagultanan kan DSWD asin man mga local health offices kaini. Sa mawot na gibuhon na masalbado asin tultol ang pagbuhay kan Lambang Bicolano, pigpakusog kan Police Regional Office 5 ang mga inisyatiba na nakasentro sa mas pinakusog na police visibility patrols, community engagement asin serbisyong harani sa puso kan publiko. Ang padagos na presensya kan kapulisan sa mga tinampo, pampublikong lugar asin man komunidad, bako sa ng parte kan trabahong pulis, kundi saro da ang konkretong lakdang para pugulo ng krimen, itulod ang disiplina asin liwat na itanom ang kumpiyansa kan mga namamanwaan sa kapulisan. Kasabay kan pagpakusog kan seguridad, itinutulod man kan PNP Bicol ang masararom na pakikipagkoordinar sa komunidad. Mawot kaini na bako sa ng midbidon ang kapulisan bilang tagapagpautob kanlay kundi bilang tunay na katuwang sa pang-oral daw na buhay kan mga namamanwaan. Kaya talagang tangon yan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Nin kamunduan si US President Donald Trump sa ginibong madugong pag-atake kan Russia sa Ukraine. Sinabi ni Trump na dapat daang punduhon na kan Russia ang sinambit ng pag-atake. Nangapudan man ini kay Russian President Vladimir Putin na punduhon na ang pag-atake duman sa Kiev. Maabot kaya sa 5,000 na soldado subuot ang nagagadan kada semana nin huliman sa barakbakan. May girumduman naglansar nin mahiwasan na pag-atake ang Russia sa 13 lugar sa Kiev na ikinagadan kan 12 persona sin ikinalugad kan 90 iba pa. Magirumduman na nagpatahaw na digdi ang US para itulod ang pangkatuninungan sa pagultanan kan Russia siringman kan Ukraine. Sa upang manguring barata na kita sa luwas ka nasyon, sugo ni US President Donald Trump ang pagsarado kan Millennium Challenge Corporation, sarong ahensya kan Estados Unidos na nagkakapital nin bilyones na dolyares sa mga proyektong pang-infrastruktura sa mga nag-uuswag na nasyon, karibay kan maray na pamamahala. Sigon sa report, tulos na pigpundo kan MCC ang mga proyekto sa bilog na kinaban. Kabali ang pagtugdok nin mga tinampo asin modernisasyon kan mga grid kan kuryente. Magkakaigwasan na nin temporaryong extension sa 4 na nasyon, araw kan Ivory Coast, Mongolia, Nepal asin Senegal, initangarig daan asiguraron na salbado ang mga construction sites kaini. Yan mga tugang ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, asin man si Oka Esmenda. Sa ngaran ni Junel Cuba, nakaibahan ta sa lado teknikal, Stephen Fabis, asin sa ngaran ni Junel Cuba, ako po si Daryl Banyas. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.